Ang surprising team sa West ngayon yung Clippers. Nasa number 5 sila ng standing sa West. Meron pa silang 3-game winning streak, 1 game behind versus Nuggets at 2 games naman bago bumagsak ng number 7. Si Kawhi naman nasa minutes restriction pa rin. Ang best game niya so far ngayon yung versus Nets na meron 23 points. Nagpahinga din siya sa back-to-back game versus Portland. Sa kanilang second unit naman, meron 35 points per game ang Clippers. Hindi naman mababa yun, nasa gitna ng ranking. Ito yung balak i-improve ng Clippers papasok ng trade deadline. Si Collin Sexton yung isa sa mga top target nila. Matagal nang nasa monitoring ng Clippers si Sexton sa kanilang trade. Kaso nga lang, hindi pa rin nila makuha-kuha dahil merong isang problema doon. Papatak pa rin ang nasa 18 to 19 million dollars kada taon ng kontrata niya. So may isang taong pang natitira si Sexton after this season. Ang Jazz ang number 4 worst team sa NBA ngayon. Na ironic lang na pagkapirma ni Markkanen, biglang bumagsak ang Jazz sa standing. 3 taon na silang nasa rebuild ngayon, parang Thunder lang din yung parang simula nila. Ang problema kasi ng Clippers kaya hindi sila makapag-trade basta-basta dahil limitado na ang kanilang mga draft picks. 2030 at 2031 na lang ang pwede nilang gamitin. Hindi naman kasi naghahabol bumaba ang salary cap ng Jazz dahil mahigit 30 million dollars pa ang kanilang second tax apron. Ang pwede na lang kasing gamitin ng Clippers na pang trade dito kay Sexton ay yung kontrata ni PJ Tucker. Umalis na si Kuya PJ sa Clippers pero nasa Clippers pa rin ang kontrata niya. Pwede kasing gamitin ng Clippers si PJ Tucker na pang trade sa mga teams na naghahabol bumaba ang kanilang salary cap. Ito ay kapag ginawa nila ng trade and dump. Ito yung pagka-trade pwede agad i-waive ng team. Si Jordan Clarkson naman mag-aapat ng taon na nasa trade rumors kapag deadline hindi naman ma-trade. 3 teams or 4 na teams ang interesado kay Clarkson ngayon. Tulad ni Sexton, draft capital ang hinihingi ng Jazz. Hindi sila yung tipo ng team ngayon na maghahabol na magpababa ng salary cap. Ang interesadong team dito kay Clarkson or nag-inquire na ay Clippers, Knicks, Lakers na naman at Nuggets. Sa 4 na teams na yan, ang may chance ay yung Knicks dahil kay Mitchell Robinson. Gustong bitawan yung kontrata niya at maraming draft picks na natitira yung Knicks. Sa dami ng draft picks na natitira sa kanila, magtataka ka dahil nga meron silang ginawang transaction kay Towns at kay Bridges. Meron pa silang 2 first round picks sa 2025 na halos hindi nagalaw yung kanilang mga draft capital until 2030. Parang may kababalaghang ginawa yung Knicks para ma-retain nila yon. Above pa ng second tax apron yung Knicks, nasa $500,000 na lang. Pwede pa silang mag-trade ng multiple player. Pero nakita ko lang dong reason kung bakit marami pa rin draft picks yung Knicks dahil kada draft din meron transaction sa pagitan nila at nung Thunder kaya solid pa rin yung mga draft capital. Ang Knicks din yung isa sa worst team pagdating sa second unit. 28 points per game. Katulad lang din ng Denver Nuggets na interesado din kay Clarkson. Kaso nga lang yung Nuggets limitado na sa draft capital. 4 na draft picks na lang ang pwede nilang gamitin mula 2026 hanggang 2030. Problema din kasi ng Nuggets yung second unit. May average si Clarkson na 16 points, 3 rebounds at 3 assists per game, 41 and 33%. Immediate increase ang average na yon kung makukuha ng Denver itong si Clarkson at kung maglalaro pa rin si JC ng 25 minutes per game. Every trade deadline din mula sa 4 o 3 taon nakaraan. Ang inaasahan doon yung Thunder. Sinong teams ang kanilang tutulungan? Katulad na nangyari last year sa Dallas at sa Knicks na rin na naging involved yung Thunder mula umpisa ng season hanggang deadline mismo ng trade.